Ito na nga mga beshi ang mainit-init at pinakaabangang kabanata ngayong Miyerkules. Kapag ang pangarap ay malapit na nang maabot, bakit nilabas lalo itong inilalayo ng tadhana? Habang patuloy na dinadurog ng mundo ang puso at pangarap ni Jenny, bakit isa-isang sinasara ng tadhana ang lahat ng pintong inaakala niyang magdadala sa kanya sa tagumpay? Wala siyang alam na may isang himalang tahimik na nagbibintay sa tamang oras. Sa mga sandaling tuluyan ng nawalan ng pag-asa si Jenny, isang salita ang hindi niya inaasahan na muling magbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Masaya lumapit si Coach Banner na halos hindi maitago ang kanyang pananabik. Jenny, handa na makipag-usap muli ang Hilada Records. Gusto nilang makita para sa isang proyekto. Maaring magbago ang buhay mo. Parang huminto ang mundo pagkatapos ng napakaraming pagtanggi, panlalait, panghusga, may isang music company papalang handang makita ang tunay ng talento. Hindi mapigilan ni Jenny ang mapaluha habang mahigpit ng niyakap si Coach Dana. Akala ko wala nang maniniwala sa akin. Kaagad niya ang binalita ang magandang balita kina Minchi at Nate. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, binalaan siya ni Minchi. Ito na ang pagkakataon mo, kaya ibigay mo ang lahat. Patunayan mo mali silang lahat. Sumang-ayon si Coach Dana, habang si Nate na may nangakong sasamahan at susuportahan siya sa anumang laban. Ngunit hindi nila alam na isang taong naghihintay lamang na pagsakan muli ang pangarap ni Jenny. Dumating ang araw na pinakahintay na meeting. Punong-puno na kaba at pag-asa ang puso ni Jenny habang maharap siya kay Mr. Regala. Sa bawat tono ng kanyang awitin, tahimik na napapailing ang music executive. Hindi dahil pangit ang kanyang boses, kundi dahil napakaganda nito. Ngunit sa likod ng pader, may pares na matalim na matang nagmamasid si Dara. Tahimik siyang nakatinti habang pinapanood ang bawat sandali. Naghihintay na muling mabasag ang pangarap ng babaeng pinaka-aayaw ng magtagumpay. Nang matapos ang awitin, malalim na bumuntong hininga si Mr. Regala. Napakaganda ng boses mo, Jenny. Ngunit hindi sapat ang talento lamang. Napakarami mong kontrobersyal at hanggang ngayon, hindi ka pa rin tanggap ng publiko. Hindi namin kayang isugal ang pangalan ng kumpanya. Para unti-unting bumuko ang mundo, pilit nilang binubuo. Walang salitang baba sa bibig ni Jenny. Tanging mga luha lamang at tahimik na sumagot. Mahigpit na hinawakan ni Coach Bana ang kanyang kamay at umalis ng silang dalawa. Bit-bit ang isang sirang pangarap. Ngunit may mas malalim pa palang katotohanan. Sa pag-alis sila Jenny mula sa kanyang pinagtataguan, dahan-dahang lumabas si Dara. May malamig lang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Mr. Regala. Matutuwa akong tinanghal mo si Jenny. Hindi ako papayag kung makabalik siya sa music industry na sa anak sa labas ni Dio. Habang nabubuhay ako, sisiguraduhin ko hindi na siya muling sisikat. Napayo ko si Mr. Regala. Kanta mabigat na kanyang konsensya. Hindi ko siya tinanggihan dahil wala siyang talento. Tinanggihan ko siya dahil may utang na loob ako sa iyo at kay Amelia. At sa totoo, mas malaki pa ang potensyal na malampasan niya ang kasikatan mo. Nahimik si Dara. Unti-unting naglaho ang mga ngiti dahil alam niya totoo ang sinabi ni Mr. Regala. Sa loob ng sasakyan, tuluyang bumigay sa Jenny. Hindi na niya mapigilan ng pag-iyak hanggang kailan ako humusga ng mga kasalanan hindi ko naman nagawa. Tahimik siyang niyakap ni Coach Dana. Hindi ito matatapos ang laban. Kung may isang pintong nagsara, maniniwala akong may mas malaking pintong maghihintay magbukas para sa iyo. At sa unang pagkakataon, muling sumilay ang munting pag-asa sa puso ni Jenny. Samantala, unti-unti nang kinakain ng konsensya si JC. Hindi niya kinaya ang bigat ng kanyang sikreto.
Inamin niya kay Megan na gusto na niyang itama ang lahat. Ngunit, isang pa lang siyang to. Plak. Isang napakalakas ng sampal ang sinagot ni Megan sa kanya. Nanginginig sa galit. Subukan mong magsalita. Sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mababasak, pati buong pamilya mo. Nandamig si JC. Sa unang pagkakataon, mas natakot siya kay Megan kaysa sa sarili niyang konsensya. At sunod siya na ikinawento ni Megan kay Dara ang lahat. At nang narinig ito, mas lalong tumigas ang puso ni Dara. Napigilan ko ang kontrato na ngayon at sisiguraduhin ko sa bawat pagkakataon darating sa kanya, ako rin ang sisira. Ngunit isang tanong ang nagpabago sa lahat. Paano kung bumalik si Lola Amelia? Paano kung siya mismo ang maglungkad ng katotohanan? Ngumiti lamang si Dara. Ngunit puno ng kasamaan, hindi na siya makakabalik. Kahit pa anong paggagamot ang gawin niya sa Japan, hindi na siya maidiligtas. Ngunit ingid sa kanilang kaalaman, may isang lihim na matagal ng tinatago, isang katotohanan kayang wasakin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. At ang mga taong nakakawala na kung duwanting mawawala, siya pala magiging dahilan ng kanilang pagwasa. Hanggang kailan, titigisin ni Jenny ang sakit ng paninirang ibinabato sa kanya. At magtatagumpay kaya sila Dara at Megan sa tuluyan nilang pagwasa kay Jenny hanggang saan dadalhin ng konsensya si JC. Nananahimik ba siya o siya mismo ang magiging susi para lumabas ang buong katotohanan? At si Amelia, totoo nga bang wala na siyang pag-asang gumaling? O may mas malaki pa siyang lihim na matagal nang inihahanda? O kung ang lahat ng kasinungalingan ay mabubunyag, sino ang unang babagsak? At sino ang hindi na muli makakabamang abangan sa susunod na kabanata? Comment down below mga nina para sa inyong mga comment at puro-huro. Kaya mga beshi, kung nyo halimutan mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kabanata. Thank you and bye!